Breaking news mga kababayan, US at iba pang mga bansa sa mundo nagulantang sa ginawa ng Israel. Malamang ay pamilyar kayo sa bansang Somalia, isang bansa na nasa hilagang silangan ng Afrika. Pero malamang hindi pa kayo pamilyar sa bansang Somaliland. Yes, dahil walang ganitong bansa sa mundo. Pero kamakailan lang, isang mapangahas na hakbang ang ginawa ng Israel na naging dahilan ng galit ng halos lahat ng mga bansa sa Middle East. At yan ay ang pag-recognize ng Israel sa isang bansa na kung tawagin ay Somaliland. Israel's recognition of Somaliland has invited widespread criticism from across the globe. European Union and African Union have slammed the move. At least 21 countries, most of them from Muslim nations, have condemned the Israeli decision in a joint statement. The United Nations Security Council will hold an emergency meeting on the issue on Monday. Ang Israel ang kauna-unahang bansa sa mundo na kumilala sa Self-Declared Republic of Somaliland bilang isang independyente at soberanong bansa. Ginawa ang pagkilala noong araw ng Biyernes, December 26. Pero nagdulot ito ng ingay sa buong Middle East dahil pwede daw nitong baguhin ang dynamics sa rehiyon at hamunin ang mahigpit na pagtutol ng bansang Somalia sa paghiwalay ng Somaliland sa kanila. Ayon kay Netanyahu, tutulungan daw ng Israel ang bagong bansa ng Somaliland sa larangan ng agrikultura, kalusugan, teknolohiya at ekonomiya. Sa isang mensahe, binati din ni Netanyahu ang presidente ng Somaliland na si Abdirahman Mohamed Abdullahi. Pinuri ang kanyang pamumuno at inimbitahan pa itong bumisita sa Israel. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. And I have to tell you that there's a lot of excitement here in Israel as well. So I want to use this opportunity, sir, to invite you to an official visit to Israel at your convenience. And I hope very much to see you here soon. This is a wonderful day. It's a historic day. And of course, I'll communicate to President Trump your willingness and desire to join the Abraham Accords. So thank you, Mr. President. Please convey my best regards and the best regards of the people of Israel to the independent people of Somaliland. Thank you, sir. Ayon kay Netanyahu, ang pagkilala niya sa Somaliland ay alinsunod lamang daw sa diwa ng Abraham Accords na pinasimulan ni Pangulong Donald Trump, kung saan pinagtitibay ang relasyon ng Israel sa ilang mga bansang Muslim gaya ng UAE at Bahrain na kalaunan ay sinundan pa ng ibang mga Islamikong bansa. Dahil sa pagkilala ni Netanyahu sa Somaliland, nangako ang pangulo nito na pati sila ay sasali na rin sa Abraham Accords. Naniniwala sila na hakbang ito para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Tututok daw ang bagong tatag na bansa na Somaliland sa pagtatayo ng partnership, pagpapalago ng mutual property at pagtataguyod ng katatagan sa gitnang silangan at sa Afrika. Pero galit na galit ang bansang Somalia sa ginawa ng Israel at sinabing iligal ang hakbang na ito at malinaw daw na tahasang pag-atake ito sa kanilang soberanya. Ang hakbang na ginawa ni Netanyahu ay hindi katanggap-tanggap. Isa itong paglabag at malinaw na salungat sa international law. Mariing sinasabi ng Somalia ng buong lakas at linaw na ang mga hilagang rehiyon, partikular ang Somaliland, ay bahagi pa rin ng Republika ng Somalia. Ipinaalam namin ito sa buong mundo. Ibinubunyag namin sa pandaigdigang komunidad ang paglabag na ginawa ni Netanyahu at ang kanyang tangkang hatiin ang Federal Republic of Somalia.
Isang hakbang na nanganganib sirain ang kapayapaan at katahimikan ng rehiyon at ng buong mundo. Mabilis naman na tinawagan ng Foreign Minister ng Egypt ang mga ministro ng bansang Somalia, Turkey at Djibouti para pag-usapan ang anilay napakadelikadong nangyayari ngayon sa Horn of Africa, ang rehiyon kung saan matatagpuan ang Somaliland. Tiniyak ng Egypt na buo ang suporta nila sa Somalia at nagbabala na ang anumang pagkilala sa Somaliland bilang isang malayang bansa ay banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Kinundi na din ng African Union ang pagkilala ng Israel sa Somaliland at nagpahayag din ng buong pagsuporta sa Somalia. Sumali rin sa pagkondena ang mga bansang Jordan, Kuwait, Iraq, Yemen, Iran, Saudi Arabia at Qatar. Nanawagan sila sa Israel na sa halip na kilalanin daw ang kalayaan ng Somaliland, bakit hindi kilalanin ng Israel ang estado ng Palestina? Maging ang bansang Syria at Iran ay tumutol din. Ayon sa Iran, layunin lang daw ng Israel na hatiin ang pagkakaisa ng mga Muslim sa rehiyon. Nagsalita din ang grupong Hamas at sinabing ang pagkilala sa kalayaan ng Somaliland ay masyadong mapanganib. Tumutol din ang bansang China at ang European Union na nanawagan pa sa Israel na igalang ang territorial integrity ng Somalia. Sa kabuuan, 21 bansa mula sa Arab at Islamic world ang sama-sabang naglabas ng joint statement noong Sabado para kondenahin ang ginawa ng Israel. Sa kabilang banda, hindi naman nagpakita ng pagtutol ang mga bansang Bahrain, Morocco at UAE, mga bansang signatory sa Abraham Accords. Maging ang bansang Taiwan ay sumang-ayon din sa ginawa ng Israel. Gayunman, may ilang mga mambabatas sa US na kilalang supporters ni Donald Trump ang naghain na ng panukalang batas na tinatawag nilang Republic of Somaliland Independence Act. Isang panukalang batas na binuo ng mga congressman na sina Scott Perry, Tom Tiffany, Andy Ogles at Tim Burchett. Bagaman ang Somaliland ay meron ng tinatamasang otonomiya mula pa noong 1991 nang magkaroon ng civil war sa Somalia, wala pang sinumang bansa sa mundo ang kumikilala na isa itong malayang bansa. Yan ay kahit meron ng sariling pera, may sariling hukbo at matatag na demokrasyang umiiral sa lugar na ito. Dagdag pa rito ay patuloy na hinaharang ng bansang Somalia ang anumang pagsisikap ng Somaliland para kilalanin ng international community bilang isang malayang bansa. Sa kabila nito, nanawagan naman ang Somaliland na sundan ang ginawa ng Israel para lumakas din ang kanilang diplomatic power at makapasok na rin sa international market. Samantala, matapos ang pagkilala ng Israel sa Somaliland, na puno ng liwanag at saya ang mga gusali dito kung saan ipinapakita pa ang bandila ng Israel, kasabay ng maingay na pagdiriwang ng mga tao sa mga kalsada ng kanilang kinikilalang bansa. Isang tagpo na sobrang nakakagulat naman para sa mga Muslim sa Somalia. Pero para sa Israel, hindi lang ito simpleng pagkilala sa kalayaang gustong makuha ng mga taga-Somaliland. Ginawa ito ng Israel para makabuo ng isang strategic location sa Africa kung saan pwede nilang atakihin ang mga kalabang grupo sa Yemen at tapatan ang ambisyon ng Iran sa Red Sea. May mga report kasi na lumalabas na nakipag-usap daw ang Israel sa mga pinuno ng Somaliland para makapagtayo ng Israeli military base doon. Ito ang magiging direktang access ng Israel sa anumang threat na manggagaling o malapit sa Red Sea. Layunin din ng Israel na palakasin ang presensya nila sa Africa at makahanap ng maaasahang partner na hindi nakaugat sa tradisyonal na Arab-aligned states. Itinanggi naman ng Israel na may plano silang i-resettle ang mga Palestino sa Somaliland. Dahil ayon sa Somaliland, sa oras na pumayag sila na ilipat ang mga Palestino sa kanila, pwedeng maging target sila ng mga Somalis
Arabs at ng mga Muslim sa buong mundo na nananawagan ng kalayaan ng mga Palestino sa kanilang sariling lupa. Dahil naman sa ginawa ng Israel na ito, nangako ang grupong Al-Shabaab, isang grupong konektado sa Al-Qaeda, na lalabanan nila ang Israel sa masamang plano nila sa Somaliland. Naglabas din sila ng statement na hindi nila matatanggap ang pagkilala ng Israel sa lugar na ito bilang isang malayang bansa. Posible ding gamitin ng grupong Al-Shabaab ang pagkakataong ito para maging propaganda at palakasin ang anti-Israeli sentiments sa bansang Somalia at mag-recruit ng mas marami pang mandirigma at maging legitimate sa kanilang mga operasyon laban sa Israel na pwede nilang palabasin ng mga mananakop. Posible ding gamitin ito ng Al-Shabaab para palakasin ang ugnayan ng Houthi, ng Iran at ng diktadura ng Eritrea na tutol sa pagbuo ng Somaliland. Pero kaalyado na ng Israel ngayon ang Somaliland. Pareho silang may kanya-kanyang dahilan para tapatan ang mga teroristang Al-Shabaab na sinusuportahan ng gobyerno ng Somalia. Kaya nangako ang dalawa na magkasamang haharapin ang mga teroristang ito. Ayon kay Mohamed Abdirahman, Foreign Ministry Director General ng Somaliland, handa daw ang kanyang bansa na maging isang mapagkakatiwalaang kaalyado, isang bansang kikilalanin at mapagkakatiwalaan sa lahat. Bukod naman sa Al-Shabaab, nagbanta rin ang grupong Houthi sa Yemen na otomatikong ituturing na military target ang sino mang sundalong Israeli na mamamataan sa Somaliland. Ayon yan sa sinabi ng leader nila na si Abdul Malik al-Houthi. Naniniwala kasi sila na ginawa ng Israel ang hakbang na ito dahil meron itong masamang plano laban sa Yemen, sa Red Sea at sa mga bansang nakapalibot dito. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na posibleng ang Mossad na naman ang nasa likod ng mga planong ito. Sa katunayan kasi, pinasalamatan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang hepe ng Mossad na si David Barnea para maisakatuparan ang pagkilala ng Israel sa Somaliland. Bukas, araw ng Lunes, inaasahan na magkakaroon ng emergency session ang United Nations Security Council para pag-usapan ang naging desisyon ng Israel sa Somaliland. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.